Mga senyales na may naninirahang mga nilalang sa iyong bahay at ang mga nararapat mong gawin. Ang mundo ay puno ng mga misteryo at hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Isa sa mga usaping patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa maraming tao ay ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita, tulad ng mga duwende, engkanto at iba pang elemento. Bagamat hindi nakikita ng ating pisikal na mata, marami ang naniniwala na sila'y naninirahan din sa ating mundo, ngunit sa ibang dimensyon. Ang ideya ng mga ganitong nilalang ay hindi bago. Sa katunayan, nabanggit ang kanilang presensya sa iba't ibang kultura at relihiyon, tulad ng sa Quran ng mga Muslim. Ayon dito, sa nalalapit na pagwawakas ng panahon, lalabas at makikisalamuha sa tao ang mga nilalang na ito. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung may ganitong presensya sa ating tahanan? Ano ang mga palatandaan na maaaring nagsasabing may ibang nananahan sa iyong bahay? At higit sa lahat, ano ang nararapat gawin upang maging positibo ang epekto ng kanilang presensya sa ating buhay? Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang mga senyales na nagpapahiwatig na may mga nilalang sa ating paligid, pati na rin ang mga praktikal na hakbang upang mapanatili ang balanse at kapayapaan sa ating tahanan. Mga senyales ng presensya ng hindi nakikitang nilalang. Number 1. Mga nawawalang bagay na biglang lumilitaw. Isa sa mga pangunahing palatandaan ay ang pagkawala ng maliliit na bagay tulad ng susi, singsing o aksesorya. Madalas, tandang-tanda mo kung saan mo ito inilagay, ngunit bigla itong nawawala kapag kakailanganin mo na. Pagkalipas ng ilang oras o araw, lilitaw itong muli sa parehong lugar o sa ibang lugar na hindi mo inaasahan. Ito ay karaniwang itinuturing na laro o hiram ng mga duwende o engkanto. Ang ganitong senyales ay madalas na hindi mapanganib, ngunit maaari itong maging abala. Number 2. Mga pintuan o cabinet na biglang bumubukas. May mga pagkakataon na kahit na sigurado kang isinara o kinandado mo ang pintuan ng bahay o cabinet, makikita mo itong bukas nang walang malinaw na paliwanag. Kung walang sino mang ibang tao na maaaring magbukas nito, maaaring ito ay senyales ng presensya ng hindi nakikitang nilalang. Number 3. Nahuhulog na mga barya o maliit na bagay. Kung minsan, makakarinig ka ng tunog ng barya o maliit na bagay na nahulog sa sahig kahit wala namang gumalaw. Mahilig sa kumikinang na bagay ang mga duwende at iba pang nilalang, kaya ito ay isang senyales na kanilang pinaglalaruan ang mga ito. Number 4. Kakaibang pagkilos ng alagang hayop. Ang mga aso at pusa ay kilala sa kanilang kakayahang makakita ng mga espiritu o elemento. Kung ang iyong alagang hayop ay madalas tumatahol, umuungol, o hinahabol ang tila wala namang bagay, maaaring may nakikita silang hindi natin nakikita. Ang ganitong reaksyon ay isa sa pinakamatibay na palatandaan ng presensya ng mga nilalang sa bahay. Number 5. Pagkapanis ng pagkain ng walang malinaw na dahilan. Kung ang mga pagkain tulad ng gatas o tsokolate ay bigla na lang napanis kahit hindi pa naman malapit sa expiry date, maaaring ito ay natikman o nainuman ng mga duwende. Ang ganitong senyales ay madalas nagaganap sa mga tahanan na may presensya ng mga mabubuting elemento. Number 6. Munting bakas ng paa. Isa sa mga pisikal na ebidensya ng presensya ng mga mumunting nilalang ay ang mga bakas ng maliliit na paa na makikita sa sahig, kusina o banyo. Bagamat bihira itong mangyari, kung mapansin mo ito, malaki ang posibilidad na may mga duwende o ibang nilalang sa iyong bahay. Number 7. Pagbabawas ng pagkain at inumin. Kung mapapansin mong unti-unting nababawasan ang pagkain o tubig na wala namang ibang tao ang kumukuha, maaari itong senyales na may ibang nilalang na gumagamit nito. Ang ganitong pangyayari ay maaaring positibo o negatibo, depende sa uri ng nilalang na nasa iyong tahanan. Number 8. Hindi maipaliwanag na presensya. Kung minsan, nararamdaman mo na parang may ibang tao sa paligid kahit mag-isa ka lang sa bahay. Maaari rin itong samahan ng malamig na pakiramdam o bigla ang pagbago ng enerhiya sa isang kwarto. Ang ganitong pakiramdam ay karaniwang indikasyon ng presensya ng mga elemento. Mga nararapat gawin upang mapanatili ang balanseng presensya, isa sa mga epektibong paraan
upang itaboy ang masasamang elemento ay ang paglalagay ng asin sa mga sulok ng bahay. Ang asin ay itinuturing na mabisang pantaboy ng negatibong enerhiya at espiritu. Pagsasabit ng wind charms. Ang tunog ng wind charms, lalo na ang mga yari sa metal, ay kilala sa pagtaboy ng masasamang espiritu. Mainam na isabit ito malapit sa pintuan o bintana upang mapanatili ang positibong enerhiya sa bahay. Pag-iinsenso. Ang pag-iinsenso ng bahay minsan sa isang linggo ay isa pang paraan upang linisin ang enerhiya at itaboy ang negatibong presensya. Gumamit ng insenso tulad ng sambong, sage o palo santo. Pag-aalay. Kung naniniwala kang may mabubuting nilalang sa iyong bahay, maaari kang mag-alay ng mga pagkain tulad ng tubig, candy, tsokolate o wine. Ang mga mabubuting nilalang ay kadalasang nagdadala ng swerte sa bahay, kaya ang ganitong gawain ay nakakatulong upang mapanatili ang kanilang magandang relasyon sa iyo. Pananalig at panalangin. Higit sa lahat, ang pananalig sa may kapal ay isang mahalagang depensa laban sa masasamang elemento. Ang panalangin ay nagbibigay ng proteksyon at positibong enerhiya na nagpapalaya sa mga negatibong presensya. Mga dapat tandaan, bagamat maaaring nakakakaba ang presensya ng mga nilalang sa iyong tahanan, hindi lahat ng mga ito ay masama. Mayroong mabubuting nilalang na nagdadala ng swerte at proteksyon sa iyong pamilya. Ang mahalaga ay ang pag-alam kung paano harapin at pangasiwaan ang kanilang presensya upang mapanatili ang kapayapaan at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang mga hindi nakikitang nilalang tulad ng duwende, engkanto, at iba pang elemento ay bahagi ng ating kultura at paniniwala. Bagamat hindi natin sila nakikita, marami ang naniniwala na naririto sila upang makisalamuha sa atin sa pamamagitan ng pagkilala sa mga senyales ng kanilang presensya at pagsasagawa ng tamang hakbang. Maiiwasan ang mga negatibong epekto at mas mapapabuti pa ang ating buhay. Kung ikaw ay may karanasan tungkol dito, huwag mahiyang ibahagi ang iyong kwento. Tandaan, ang pagbabahagi ng kaalaman ay nakakatulong upang mas maunawaan natin ang mga misteryo ng mundo. I-like at i-share ang artikulong ito upang makatulong din sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga misteryo at kakaibang bagay sa ating paligid.